Hi guys, good morning, good morning. And today, pupunta ako ng gym. But before that, may mga gusto lang ako i-discuss dito kay ADV 160. Yung mga issue ko sa kanya after 10,000 km na tinakbo. Ito siya. Yan, so yan siya. Guys, ito yung mga issue ko sa kanya. Hindi naman siya sobrang major. Mga minor issue na na-encounter natin sa kanya as we go along sa scooter na to. So guys, unahin ko na muna. Ito. Yung sa toggle switch natin, if makikita nyo po, may cover naman siya. Bago ko bumili ng motor natin ng Honda ADV 160, ito kaagad yung sinabi sa akin ng mga subscribers na tatakpan nyo to kasi nga madalas daw nasisira to. Pero the whole time na nakatakip to, napapasukan pa rin ata siya ng tubig, so hindi siya nagana. Hindi ko tuloy makita yung total trip meter ko, hindi ko magalaw yung panel natin. So, isa to sa mga issue ko, napapa-ayos ko soon sa Shotty motorcycle. Pangalawa, ito, kung makikita nyo rito, ito, nagbabakbak siya. Actually, sa PCX Black naman natin, never ko nakita nagbakbak yung kulay niya rito. Pero, sa akin naman, okay lang, hindi naman ako ganun kaselan. Pero yun nga, nagbabakbak siya. Hindi lang yan, meron pa sa kabilang side. Ayan o, kita nyo. Na babakbak siya. Di ko alam kung sa ihi ba ng aso yan, sa ulan or something, pero ayan, nagbabakbak yung mugs natin. Tapos guys, pangatlo, yung dito, yung visor na bolt nyo tsaka yung nut, I recommend na palitan nyo na siya kahit hindi pa siya loose kasi after some time lumuluwag yung goma rito, tapos ang hirap na siya ibalik, hindi na siya may babalik. Kaya ako recommend ko pag bumili na kayo sa Shopee, ilalagay ko yung link, mura lang to pero laking abala pag natanggal yan. Kaya I recommend na ayan, palitan nyo na rin yun nandyan. Ayan. Actually maraming ng issue to, maski sa NMAX, pero hindi ako nakinig nun. Inantay ko muna mag-loose siya bago ko napalitan. Sakto nagpalit din tayo ng visor, kaya ayun, napalitan ko siya. And before tayo umalis, gusto ko lang pakita sa inyo yung favorite power bank ko. This is from Anker. Una, kasyang-kasya siya sa gilid nyo. Tapos ang maganda rito sa Anker na power bank, dalawa yung Type-C niya. Ito yung isa. Yan. Pwede mo siya isarang ganyan pwede mo siya isarang ganito para maging hawakan mong ganito. Second, ito sobrang nai-stretch to. Ito na nga lang ginagamit ko eh. Hindi na ako gumagamit ng USB. Minsan ginagamit ko pa rin, pero madalas Type-C. Ayan, nakalagay super fast charging. So yun lang guys, mga minor issue ko so far. Nasa tatlo. Una, itong toggle switch natin, nagloloko. Pangalawa, yung ating mugs. Pangatlo, yung ating sa visor bolt. So far, 10,000 km na tinakbo natin. Yun yung mga na-encounter ko na issues dito sa motor natin. So sa performance wise naman, wala eh. Wala akong masabi sa performance ni ADV 160 kahit saan ko gamitin talaga. Sa off-road, normal road na city driving, sa long drive, wala akong masabi. Kinainisan ko talaga itong toggle switch ko kasi hindi ko makita eh. Hindi ko ma-reset yung trip meter eh. Actually, ayan, tanggal ko. Actually, magmi-Mindoro kami. So, gusto ko sana ma-record yung trip meter. Kasi sa Mindoro Loop, ang gagawin namin, patipiran kami. Tipiran sa gas, sa gastos. And gusto ko masukat kung gaano karayo yung tatakbuhin ng motor natin sa buong ikot ng Mindoro. So, paano ko magagawa yun kung sira yung ating toggle switch? So, baka pag ganyan, bago mapit na ako ng Strava. Pero, syempre, dadalhin nga natin to sa Shotty para ipaayos. Alam ko, hindi lang ako yung nasiraan ng toggle switch. Maraming nasisiraan yan. Kakabili ko pa lang kay ADV 160. Na nga kagad yung kinoment sa akin ng mga nagko-comment na dapat bilhin dito kay ADV 160. Kaya bumili tayo ng cover. Kaso, yun nga, nasa open space kasi tayo nakapark before. So, ayun, nababasa pa rin ng ulan. Kaya ako recommend ko sa mga naka-open part, bumili na lang kayo ng motorcycle cover. Yung binili ko sa Shopee before, malaki siya, kaso tinatamad kasi ako maglagay all the time eh. Lagi ko kasi ginagamit halos araw-araw before to si pogi, X-Max naman to. Ano to? B3? Or V2? Ganda rin ng X-Max, no? I think it's V2. Hindi ko makita yung visor, tinanggal niya lang. Ang ganda ng X-Max B3 visor. Automatic siyang maangat. Shoutout kay paring JC. Ang ganda ng X-Max niya. Sa suspension, ganun pa rin naman yung nararamdaman natin sa suspension since nung binili natin siya, hindi naman nagbabago. Maski sa harap, okay pa rin yung rebound niya. Sa fuel tank, thankful ako sa fuel tank natin na hindi siya
nagloloko na umaangat pa rin siya until now. Hindi ko tulad sa PCX, parehas PCX namin ng AirPod ko. After some time, hindi na umaangat. Kailangan mo na sundutin ng card doon ng anything na kayang pumasok doon sa pansundot. Tapos, ito pa pala guys, muntikan ko na makalimutan. Yung ignition switch. Ewan ko kung bakit nagloloko yung ignition switch minsan na parang pag kinakabig ko siya, ayaw niyang sumunod sa akin. Di ko alam kung anong problema, kung sa battery ba. Pero nag-research ako doon, about doon. Sabi sa fuse daw eh. Something about fuse. So, di ko sure kasi hindi naman ako expert about doon. Pero, yun, gusto ko rin malaman, diba? Para ma-share natin yung info na yun. Well, one day, pag siguro sobrang lala niya na, antayin ko na muna, baka mamaya tinutopak lang eh. Pero mga 3 times ko na na-encounter na nagloloko yung switch natin eh. At after some time naman, bumubukas din kagad siya. So, parang kakapay mo muna. Tinutopak na ewan yung ganun. Bale, 4 pala na experience ko. Hopefully guys, hindi ko, disclaimer lang, hindi lahat ng ADV 160 ganito may kanya-kanyang issue yung mga motor natin. So ako ito yung na-encounter ko, na wag naman sana ma-encounter na ibang tao, na wag rin kayo ma-discourage kumuha ng ADV 160 at wag kayong mag-alala guys. I think this coming year, lalabas na talaga yung version 2 ng ADV 160. Naka TFT display, yung may binago sa fairing sa bandang harap nyo, tapos may kulay brown na color. Ewan ko kung anong available color pa na ilalabas nila, but I think it's matte again. I don't know if it's glossy or matte, but there's a big chance na baka gawin nilang glossy yon. Kasi nakaraan sa PCX, glossy, ginawa nilang matte yung version 2, so di natin alam. Pero excited na ako lumabas yun sa Pilipinas kasi marami na naman magbebenta ng motor dyan. At huwag kayong mag-alala. Kung nag-iisip kayo kung bibili na lang ba kayo ng second hand na ADV 160 or hintayin nyo na yung ADV 160 version 2. Ako guys, sabihin ko lang, pasingit, thank you. Ang cute niya ate, naka-patio, naka-rook helmet. So yun nga, kung nag-iisip kayo na bumili ng version 2 na second hand, ay version 1 na second hand, huwag kayo mag-alala guys, maganda pa rin ng version 1 ng ADV 160. Less techy nga lang siya kasi nga mas high-tech na yung version 2. Pero halos everything is same pa rin, single channel ABS, same pa rin ng engine, and same CVT. Almost on the technology part like the TFT display, meron na kayong ano rito, parang ano yun? Yung pang flash, napipindot dito, passing light, ayun, pang flash tuloy, passing light. Tapos yun nga, andito na yung pindutan sa gilid ninyo, wala na sa gitna, which is a good thing para sa akin. Ang hirap kasi, ito mo, gaganyan mo, lulusot mo pa yung kamay mo dito pag pipindot ka, unlike pag nasa gilid na lang, dito ka na mamimili, diba? Sobrang convenient dun. Oo, cute din dito sa gitna, pero iba yung convenience eh. So dito tayo sa may tent of pag kumanan kayo rito, dito yung Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Actually, pwede akong dumaan sa kanila ngayon, no? Pero isasabi ko na kasi, after na Zambales, guys, bukas na pala yung Zambales ride natin. So, di ko alam, siguro mauna ko muna i-upload to bago yung ride natin doon. Since una ko i-video to. Bukas na yung ride natin. So, after doon, baka sa Monday, bukas pala ilaw ko. Yan. So, baka sa Monday, ang gawin ko, after namin mag-ride, pumunta ako rito sa Shotty. Kailangan ko magpalit ng gulong. At bakit ako magpapalit ng gulong? Kasi mag-Mindoro Loop na tayo. Tawid dagat ko yun, guys. Actually, ewan ko kung doon ko mabe-break-in yung gulong natin o makakapag-ride pa tayo somewhere here sa Metro Manila. Kasi ang ride namin, guys, I think it's January 29 to February 1. 4 days kami sa Mindoro. And ang unang araw namin, buong araw namin, pagkababa namin ng Calapan siguro, sa Puerto Princesa muna kami, sa White Beach. So mag-relax muna tayo ron, papahinga muna. Siyempre, alas 12 ng madaling araw, meet up namin ng 29 yan, di ba? Parang wala kaming tulog. Tapos mag-ride pa kami ng mga 3 oras papuntang Batangas Port. Tapos after Batangas Port, hindi pa namin alam kung anong oras kami makakaalis kasi hindi pa namin Roro kung anong oras available time. After nun, yun, sana makaalis din kami na maaga. Sana hindi kami abutan ng mainit na panahon sa Puerto Galera. At doon pa na kami maghahanap ng mapag-i-stayan. Wala pa kaming alam ng pag-i-stayan. At ang balak namin guys, tipid budget lang talaga. Kasi 4 days eh. 4 na araw din to, so medyo magastos din to. Kaya ang gagawin namin guys, magpapatipiran kami. Lahat ng gastos namin, kukompute namin isa-isa. Tapos, ayun. Kung sino ang talo, ewan ko nung parusa, pero patipiran kaming 4.
So hopefully okay naman yung tawid Roro natin experience, and titignan ko paano mag-organize sa ganitong scenario na tawid dagat. Baka yung next subscribers ride natin, i-recommend ko kung gusto niyo mag Mindoro Loop. Ay sorry, I mean Marinduque Loop naman tayo, since nakapag Mindoro na ako. Sa Marinduque naman tayo. And medyo mas maliit kasi yung Marinduque kumpara sa Mindoro. So kahit siguro overnight lang tayo sa Marinduque, 'di ba? Kaya na 'yon. Kasi sa Mindoro medyo malawak eh. Parang ang daming pwedeng puntahan, kaya abuti kami ng 4 na araw eh. Sana nga hindi kami mabitin doon. Pero I think sulit na 'yon. Unang araw puro pahinga lang kami. By the way pala guys, gusto ko lang pakita yung mga bago pala dito sa motor natin. May mga pinalitan pala ako dito, katulad ng seat cover. Magsasend ako ng video, ipopost ko yung video rito sa ano natin. Kasi nilinis ko yung disc brake nito. Nagpalit ako ng upuan, ng seat cover, pero same pa rin. Pinalitan ko lang siya kasi nga naglulus na yung garter niya. So panoorin nyo to. So guys, may in-order tayo sa Shopee, nakakadating lang. Itong Guapo Protectant Matte Finish. So hindi talaga ako nag-wax. Naka 10,000 na tayo rito kay ADB 160, pero never ko pa siya ginamitan ng any kind of wax. Ngayon pa lang ako gagamit. So let's try this one. By the way, matagal ko na pala naririnig to sa market, itong Guapo na to. Lagi akong Magic Gatas, BS1, tapos Turtle Wax yung pinangwawax ko before. But sa ADB talaga di ako nag-wax. Kasi ayokong kumupas yung kulay niya. Pero tatry natin siya. Guys, share ko na rin pala. Isasabay na natin to. So ito, papansin nyo, puro kalawang yan. Binabarang ko na nasuka yan. Tapos ito, sabon na Joy. Tanggal yan, promise. Huwag kayong gagamit ng yung bakal. Gamitin nyo lang tong green pad. Suka lang yan, suka. Ito pa, tatanggalin din natin to. So guys, tapos bumili na rin pala tayo ng bagong seat cover. Kasi itong seat cover na to, after siguro almost 1 year, kukupas na siya. Lumuluwag na yung goma niya. Kaya bibili na tayo. Kaya bumili na ako ng bago. Mura lang naman to, nasa 130 ata. So ilalagay ko na lang din yung link nito. Kakabit natin siya. So yan guys, yung size pala nito is 3XL. Kaya gusto ko talaga to. Ito laging binibili ko kahit after 1 year kukupas na siya. Kasi mabilis siyang matuyo pag nabasa. Tapos pag every time na upo ka dito, malambot at hindi nakakapaso sa puwet or hita. Kaya gusto ko yung pagkakagawa dito. So yun nga, sa mga nakapanood, share ko lang tong mga pinagbibili natin. Mga tips ko lang to na ginagawa ko para sa safety ng motor, para sa convenience sa motor pag ride, na hopefully makatulong din sa inyo. So today is Saturday, kaya medyo maluwag ang kalsada. Kailangan makauwi ka agad ako mamaya. Mag-workout lang tayo ngayon, going to the gym, kasi bukas may ride. Para makatulog din ako na maaga, papagurin natin yung sarili natin ngayon. Hopefully makatulog ako ng alas 6, no? Kahit 6 hours lang, pero malabo yan, malamang yan nasa 5 oras o 4 oras na naman tulog ko nito. Pero okay lang, sanay na tayo sa ganyan. Papa full tank din pala ako pagka pauwi. 2 bar yung nabawas sa gasolina ko ngayon. So papa full tank ko na yan para dire-diretso tayo bukas. Nasa 205 kilometers away dun sa pupuntahan natin sa Big River, Zambales. Simula dun sa may Burger King, sa may MacArthur. Dun pala ulit yung meet up point natin sa mga kasama ko. Ingat silang lahat. And sana another successful na maganda ang panahon, safe lahat ng kasama ko, at ma-enjoy nilang ride. Oops, lubak, senyas. Okay, so nasa 56 pesos ang XCS. Medyo mahal din. Hopefully nasa 54, 53 lang yun. Pero grabe yung presyo ng gasolina. Kailan kaya ulit bababayan? Ang presyo ng dollar ngayon nasa 59 eh. Kaya kung seafarer ka o OFW ka, sobrang sarap ng ganun, di ba? Pero sobrang sama pag dito ka sa Pilipinas nakatira, kasi mas mataas ang bilihin pag mas mataas ang conversion ng dollar. So ayun lang guys, so far okay naman ako rito kay ADV 160. Lahat ng
gagawa tayo ng lahat ng positive feedback ko rito kay ADV 160 sa next content, siguro next coming content, para mapakita ko sa inyo kung bakit ito yung dapat yung bilhin. Ano yung mga nagustuhan ko pa rin sa kanya overall after almost 1 year na tayo kay ADV 160, diba? So after almost 1 year, bakit ito pa rin yung dapat yung bilhin? And then lastly, ito pala yung isa sa mga pinakamabigat na issue. Ito na yung pang-5 sa mabigat na issue natin. Now, bakit wag niyong bilhin? Ang dami yung sobrang daming pwedeng gastusin dito kay ADV 160. Sample lang itong sa visor natin, tapos itong handle guard natin. Partida, hindi pa ako nagpapalit ng side mirror niyan kasi sobrang nag-enjoy naman ako sa style ng side mirror ng stock natin. And kitang-kita ko talaga yung mga nasa likuran ko. Tapos, bumagay naman siya sa akin, para sa akin, na medyo may kataasan pa rin yung itsura ni ADV 160 gawa nga nung mataas yung side mirror natin kasi lumit yung visor natin sa harap. Itong visor guys, nasa 4,000 something to, 4,500 o 4,000, depende minsan sa Shopee. Lagay ko yung link sa baba kung saan mabibili. Pero itong visor natin, second hand po ito. Ang bumili nito si JC, yung may-ari ng X-Max na sinasabi ko. Binenta niya kasi ADV 160 niya, so pinost niya na binibenta nga niya itong visor. Tapos binenta niya sa akin ng parang half the price. So, yun. So far, so good sa akin. Ayan. Medyo may mga gas-gas nga lang tayo. Tsaka preferred na kulay ko talaga ng visor is clear. Gawa na ba yung daan dito? Guys, ito yung Dimasalang Road na 4 months na ata itong nakasarado. Pero nabalitaan ko na sabi bubuksan na raw ito eh. Ano ko sa mga taga Manila, alam nyo to. I think bukas na siya. Sana bukas na siya kasi sabi bukas na ngayong araw mismo. Ngayong araw mismo bubuksan. Tingnan natin kung bukas na. And bukas na nga siya. Finally, binuksan na itong daan na to. Ito yung southbound lane. And bukas na siya. Diba? Laking convenience. Hindi ko alam kung anong ginawa rito. Bakit ang tagal? Dapat sana wag naman gawin yung kabila kasi magta-traffic na naman sa kabila kung gagawin naman to. So anong ginawa nila rito? Tingnan nga natin. So, ito, ginawa nila tong ilalim, tapos lagyan nila ng barrier yung kilid, pininturahan nila tong right side. So far, yun lang naman. Ito, hindi naman nila ganong ginalaw. Ewan ko ano pa yung ginawa nila sa tulay, pero yun nga, inabot siya ng 4 months. Pero finally, ito, gawa na siya. Alayo kasi ng ikutan mo pag hindi ka dadaan dito eh. Papunta tong Quiapo, papunta tong SM San Lazaro, papunta tong Taft, Rojas Boulevard, dito rin ang daan. Pag galing kayong bandang North Cemetery. So yun lang guys, share ko lang ang mga content natin for today. And dito ko na po tatapusin ang ating video. So yun guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ulit. And see you for another content. Bye bye guys!